Hello, magandang gabi sa inyo lahat. Sige na nga, ah, gawan ko na nga lang ng content sa gabi. Kasi mayroon nag-comment sa akin. May lilinawin lang ako, no? May nag-comment lang sa akin doon sa last content ko. So, ang topic kasi natin ngayon, yung kula, maaari na nga bang kontrahin online? Uso to ngayon, di ba? Yung mga albularyo online na rin eh. May mga FB page na rin, may mga YouTube page na rin. So, ito yung comment sa akin. Si Red Vincible. Sabi ni Sir Red Vincible, ito pabasa ko sa inyo, no? Kasi ang nasabi ko dito, imposible na hindi ma-diagnose ng doktor ko ano yung sakit. Sabing gano'n ni Sir Red Vincible. Actually, totoo yung gano'n. Yung hindi malaman ng doktor ano yung sakit na nararamdaman mo. Lolo ko dati, biglang nagkabukol sa likod. Pina-check up namin pero sabi ng doktor di nila alam ang dahilan ba't nagkabukol. Ipinunta namin sa tinatawag namin na sister, isa siyang faith healer. Ang sabi niya kinulam daw lolo ko. Nung nahuli yung ng kulam at pinaalis ni sister, gulat na lang kami na unti-unti nang lumiliit yung bukol. Kaya naniniwala ako sa ganyan na may kababalaghan na nangyari kapag di alam ng doktor yung sanhi at paano nagkasakit. Ito no, ah magkaiba kasi yung hindi alam ng doktor sa wait lang ha. Magkaiba yung walang ito ha. Ang sinabi ko kasi doon, walang findings. 'Di ba? Hindi totoo na walang findings. Meron talaga laging findings yan. Imposibleng wala. Magkaiba yung walang findings sa hindi alam kung bakit nagkaroon. Kadalasan nga yung mga, alam niyo yung mga cancer na hindi mo naman alam kung bakit ka nagkaroon nun eh. Kulam ba yun? Si Doc Willie O nga, hindi niya alam kung saan niya nakuha yung cancer niya eh. Kulam ba yun yung kay Doc Willie Ong? Hindi. Ang theory nga lang ni Doc Willie Ong dahil daw sa stress yun. Pero hindi naman mapoprove yun eh. Na porkit magkaroon ka ng stress, magkaka-cancer ka eh. 'Di ba? Meron nga nagka-COVID ka, hindi mo alam kung bakit nagkaroon ka ng COVID, 'di ba? Nung panahon ng COVID dati, kinulam ka rin noon? Hindi porkit hindi mo alam kung bakit ka nagkaroon ay kinulam ka na. Marami po talagang sakit na hindi mo alam na meron nga nagkakaroon ng TB, hindi mo alam eh. Kung bakit ka nagkaroon ng TB eh. 'Di ba? Doon na tayo mag-speculate, baka mamaya may nakasalubong ka sa jeep na may TB na langhap mo yung ubo niya na hindi mo namamalayan. 'Di ba? Magkaiba po yung walang findings sa hindi alam kung bakit nagkaroon. Malinaw na tayo. Now, yung bukol ng lolo mo kasi, pwede kasing bukol yan na nauntog ng hindi niya alam. Pwede. Pero I'm so sure, alam niya yon kung ano. Meron naman na bukol na kasi yan eh, pag bukol kasi, alam talaga ng doktor pag nakita ng doktor yan, abscess to. 'Di ba may tinatawag na yung bukol na abscess, 'di ba? Ano ba yung abscess? Abscess. Yung parang build up to ng nana, yung nagkaroon siya ng bukol na may build ito, pagka ginamot talaga ito or pag na ano mo yan, natusok mo yan at di ba yung pigsa, ganon, pwedeng kikipis yan eh pagka natusok mo yan eh, na ano mo yung abscess. Pakita natin yung itsura ng abscess. Oh. Yan, katulad nito. Yan, may abscess yan, di ba? Skin abscess. Alam mo ba kung saan nanggaling yan? Hindi mo naman malalaman kung saan nanggaling yan eh. Kulam na ba agad yan? Di ba? On the spot ba nung ginamot nung sinasabi mong faith healer ay biglang kumipis? Or ilang araw bago kumipis? Di ba? Pero I'm so sure, pag pinakita mo sa doktor yan, alam niya kung anong laman yan. Pwede kasing meron namang cyst na tinatawag, di ba? Bukol din yon, cyst. Cyst. Ayan o, may cyst. Fluid naman ang laman niyang cyst na yan. Pwede yan. May bukol naman na cancerous.
Meron naman benign yung fibrosis lang na cyst. Alam ng doktor kung ano yun. Yung pinagmulan nun, may mga sakit talaga hindi mo alam ang pinagmulan. Kasi hindi mo naman laging natitrace kung hindi ka naman aware kung saan ka pumupunta lagi, kung saan ka nadidikit. Let's say nagkaroon ka ng galis, no? Nagkaroon ka ng galis dito. Hindi mo alam yung nakasabay mo pala sa jeep, nadikit ka dun sa balat niya o sa fungal infection niya. Pwede yun, hawa ka ng buni. 'Di ba? Hindi mo naman lahat matitrace yun eh. At sometimes, 'di ba, nagpa-doktor ka, syempre, I'm so sure magre-reseta ng gamot yung doktor. Pag nagreseta ng gamot ang doktor, alam niya kung ano yung gagamutin sa'yo. At baka mamaya, nung umiinom na ng gamot yung lolo mo, sinabayan nyo ng pa-check sa albularyo, saktong gumana yung gamot. 'Di ba? Hindi ko naman sinasabing hindi totoo yung faith healer mo. Baka naman totoo. Pero ang point kasi dito, sir, hindi naman porkit hindi alam kung saan ang galing yung sakit, ay kulam na agad. 'Di ba? Pero hindi ko rin naman inaalis yung possibilities na totoo talaga na kulam. Malay mo naman, totoo na kulam. 'Di ba? Pero yung sasabihin mo na hindi alam ng doktor kung ano yung sakit, walang findings, imposible 'yon. Magkakaroon ng findings yan. Now, kung ang cause ng findings na ay kulam, yun ang hindi alam ng doktor. Diba? Kasi, for example, lagnat, may lagnat. Kahit nga ngayon na hindi mo pa check up, ibig sabihin ng lagnat, may infection ka eh. Diba? Yun ang common na symptoms ng infection, lagnat. Kaya nga halimbawa pag may sipon, ang advice nga, ang pinakamaganda, 3 araw na 3 araw dapat. Pag hindi pa gumagaling ang lagnat, idala mo na agad sa ospital kasi ibig sabihin matindi-tindi na yon. Baka mamaya problema na sa dugo yon. 'Di ba? Or halimbawa naman, pag nilagnat, ang maganda, first day, wag mo munang painumin ng gamot sa lagnat. Kasi ibig sabihin, nilalabanan yun ng infection ng katawan. Pag nag-exceed na ng isang araw, let's say, umaga, nilalagnat siya, gabi, nilalagnat pa rin, dun mo na painumin ng gamot. Ibig sabihin, hindi na kaya nung katawan niya yung infection. Now, proceed tayo dito sa main topic natin. Malinaw na tayo ha, magkaiba po yung walang findings sa hindi alam kung saan ang galing. Anyway, ito na yung video. Sa mga probinsya, kapag may karamdamang hindi maipaliwanag, ang naiisip, kulam. Agad-agad. Hindi ba pwedeng imbestigahan muna? Correct. Puso! Hi guys! Masaya dito! Nandito Guys, kami ng bukod sa baby kasama ko yung baby ko. Ang Facebook Live ginagamit ngayon para mabilis na maipakita ang mga event, Pwede rin siyang for contour or kahit sa blush on. mga personal na hilig, Hindi naman kayo dyan! at kahit live na pakikipag-usap lang sa fans o mga kaibigan. Pero si Arturo, kakaiba at makapanindig Ay, balahibo ang ito ba yung na baril ito, di ba? Arturo Solon sa Cavite to, di ba? Tingnan nga natin. Alam ko ito yung faith healer na nabaril eh. Kung siya yan, Arturo. Oo, siya nga yun. Yun na baril. RIP. ang kanyang ifini-Facebook Live, ang kanyang panggagamot sa mga di umano na kulam. Tatanggalin mo. Pag hindi mo tatanggalin, ang gagawin ko sa'yo. Anong gagawin ko sa'yo? Wala, patayin mo. Pag hindi mo pinagaling yung matandang lalaki na yan, mapilitan ko alamin ang pangalan. Kasi siguro isa siya sa mga OG na gumamit ng online si Arturo Solon.
Ano, tandaan mo yan. Kung hindi naman naka-live, ang anak ni Arturo ang nagvi-video sa kanyang panggagamot na akala ko sinasabi niya na online, yung pasyente niya, let's say, kinulam yung pasyente niya nasa probinsya, andito siya sa Cavite. Akala ko ganon. Yun pala, online na ibobroadcast yung panggagamot. upload nila sa Facebook account ni Arturo. Ano ang talaga mo sa tingin ito? Okay, tapo mo lahat yan. Gusto ko, gagaling to ngayon ha? At ang mga dimanoy na barang, kaya rin daw niyang pagalingin. Ay, to, online. Hindi niya personal nakasama. Katunayan, ang ilan sa kanyang mga kliyente, taga-abroad. Umipik na nanay, para sumisirit. Ay salamat to, narinig niyo na po, para sumisirit daw. Ayos ah. Tulad na lang nitong Biyernes, sa pamagitan ng video chat, sumangguni sa kanya si Nanay Vita na nasa Amerika. Yung speaker po, itapat mo dun sa ano, sa magamong paho isa. Yan, ilan lang ha, sige na niya. Ay, culture talaga natin yan, ano? Kahit nasa ibang bansa na yung pasyente. Sa ay naku po. Saglit, huwag mo tanggalin ay, gagamutin ko. Ang siste, ang miyembro o kamag-anak ng Ayos, pasyente, ang oorasyonan ni Arturo sa harap ng puot. Hindi. Ano naman yan? Hindi niya pala siya yung yung kamag-anak. Anong kinalaman ng kamag-anak nun, men? Hindi, wait lang ha. Kasi ako sa logical side ako tumitingin. Anong kinalaman ng kamag-anak na yun yung gaganunin mo kung ang may sakit ay nasa Amerika? Rosario at agimat na medalyon. Sa pamamagitan daw nito, tatawagin at kakausapin niya ang di manoy kaluluwa ng mambabarang o mangkukulam na gumagambala raw sa binibiktima nito. Pinakausap kita, huwag kang bastos. Ano po? Ha? Alis na po ako! Nakilala niya si Sir Arthur Solon, kaya pinagamot ako. Pero napakalaki talaga pagbabago na wala yung parang tinutusok ang daliri ko, lahat ng daliri. At saka yung aking gitna ng paa. Di ba pag tinutusok, yun? Nerve damage yun eh. B-complex yun, di ba? Neurobion. Yung gamot. Ano yun eh? Placebo to, man. Kung gumamit ka sa tawag po at pasa na sa malayo, galing sa ibang bansa at nagchat-chat sila, kuya pwede ba kita makausap? Ay tulad po ng cellphone ko, minsan ay nagluloko. Sabi ko sa kanila, kung mayroon kang kamag-anak to sa Pinas at papuntahin mo rito at makausap ko at magdala ng picture at saka yung cellphone at magkausap kami sa online. Mas epektibo kasi pag nakita ko siya ng personal sa online. Taong 2014, nagsimulang manggamot si Mang Arturo dito sa Naik, Cavite. Pamilya ko po ay taga Cebu, doon po ako pinanganak at doon po ako lumaki, ordinaryong tao po ako. Nadiskubre raw niya ang kanyang kakayahan nung siya raw mismo nakulam. Ano ba yung nakasuhan ng rape? Wait lang search nga natin. Parang siya yata yung nakasuhan ng rape eh. Diba? Arturo. Oo, siya nga yun, oh. Faith healer. Arestado sa panggagahasa. Siya nga yun. Sa halip na gumaling, panggagahasa raw ang inabot ng 2 babae sa kamay ng isang faith healer sa Cavite. Ang isa sa mga biktima, buntis pa. Umaaksyon si Gary De Leon. Yun ang ebidensya doon, di ba? Mula Bacolod, dumayo pa sa Naik, Cavite, sina Rosa at ang kanyang kapatid na si Ana para magpatingin sa inakala nilang faith healer. Napanood daw ni Rosa sa YouTube ang panggagamot ni Arturo Solon sa mga taong kinukulam umano. Ibinibida raw ni Solon na namatay na siya matapos makulam pero nabuhay raw muli. Si Rosa, dati na rin daw napagaling ng faith healer kaya bumalik sa ikalawang pagkakataon kasama ang buntis na kapatid. Kapwa raw kasi sila nakakaranas ng pananakit ng tiyan. Talagang Buntis eh. idolo ko po yan si Mr. Arturo Solon. Simula po nung nakita ko siya kasi dati talagang idolo ko po yan si Mr. Arturo Solon. Idol Simula po nung nakita ko siya kasi dati po ginamot niya ako 50-50 po ako 2 beses. Napatayo niya po ako sa ilang minuto lang po. Sobrang galing niya po.
Sa pagsusuri raw ni Solon, nakulam ang magkapatid. Pero imbis na manggamot, ginahasa raw ng faith healer ang dalawa. Una umanong pinagsamantalahan ang buntis na si Ana. Sinunod naman si Rosa. Kwento niya, tila na-hypnotize sila. Ilang oras pa raw kasi ang lumipas bago nila napagtanto ang nangyari sa kanila. Sabi nga ni Bitag, no? Kay Bitag ko napakinggan to eh. 'Di ba kadalasan pag may nabubudol or na ng mga conman, palagi nilang sinasabi, ewan ko po, para po ako na-hypnotize nung ako'y kinausap eh. Hindi daw totoo yun. Yung ganun. Yes, kung tatanungin niyo ako, may hypnotism ba? Meron naman talaga. Actually, ginagamit yan ng mga 'di ba, ng mga psychologist ba? O, correct me if I'm wrong ha. Basta sa medical field may hypnotism din eh, na yung mga nagte-therapy. 'Di ba? Pero yung sasabihin mo na na-hypnotize ka ng ganyan, hindi eh. Kasi alam ko may procedure yun eh. Tingnan nga natin kung ano yung hypnotism. Hypnosis. Oo, meron talagang sa medical field may hypnosis. May hypnosis therapy. Ayan deep relaxation and focus concentration to help manage physical and emotional health issues. Pseudoscience ba to? Pain management pwede siya. Sa anxieties and phobias, stress reduction. Pero yung sinasabi na yung katulad niyan na nabudol ka, na hypnotize ka, hindi 'yon. Talagang magaling lang talaga yung nambudol sa'yo, yung conman. Parang palusot na lang yun eh, yung ikaw ay na-hypnotize. Pero meron talagang hypnosis. May tumutusok sa lahat ng katawan ko. Ang katawan ko ay mainit at binabaliktad yung mukha ko dito sa kabila at nasisigaw ako at para lang akong natulog. Ako po ay nanaginip. Yan na naman, another testimony, yung nag-360 ang ulo. Ito, tumutusok sa lahat ng habang naniniwala naman ako sa supernatural. To be fair naman, naniniwala sa supernatural, pero naniniwala din ako, halimbawa kung may mangyayari sa katawan mo, magde-demand din kasi ng ng logical explanation yun eh. For example, ganito, Ang katawan ko ay mainit at binabaliktad yung halimbawa, ito, yung kinikwento niya na yan, na nagti-360 yung ulo niya. Let's say, sabihin na natin na ito ay supernatural. Pero magkakaroon pa rin ng conflict ito sa logic eh. Kasi yung buto mo sa leeg, naka-design yan para hindi mag-360. Pati yung balat mo. Imposibleng mangyari ito kahit pasabihin mo na supernatural yan. Parang yung sa manananggal, yung sinasabi nila na yung manananggal ay tinutubuan ng pakpak. 'Di ba? Yes, sabihin na natin na yung manananggal ay tutubuan ng pakpak na ganun. Pero never mangyayari na babalik yung pakpak na yon. Kasi na yun eh. Malaking size na yun eh, yung pakpak eh. Paano mo maibabalik uli sa mo yun? Sa likod mo. Saan pupunta yun? Kasi nagkaroon na ng mass yun eh. Naiintindihan niyo ako? Imposible na bumalik yung mga molecules nun, yung mga atom nun. Bigla na lang magsibalikan. 'Di ba? Nag-reverse growth. Imposible 'yon. Pati yung mahahati yung katawan na lumilipad. Tapos kumakain sila putol-putol yung bituka nun, hindi naglaglagan yung mga kinain nun. 'Di ba? Maraming tapos yung spinal cord na manananggal mapuputol. Mapaparalyze 'yon.
Kahit pa sabi mo black magic yung nagdulot nun eh. 'Di ba nagde-demand pa rin ng ng scientific explanation 'yon kahit na sabi mo supernatural. Katulad nito no, yung nag 360 ang ulo. 'Di ba? 'Di ba sinabi nila yung movie na nauso ito sa sa movie na The Exorcist eh. Yang ganyan. Yung nag 360 ang ulo. Yun ang pinaka OG sa ikutan ng ulo yung The Exorcist eh. Sinasabi nila na yung The Exorcist ay hango daw yun sa sa tunay na event. Pero yung writer nun umamin na yung mga pag 360 ng ulo at pag levitate inad na lang nila for cinematic purposes. 'Di ba? Yung pag 360 ng tingnan ko lang kung masa-search ko yun yung 360 Exorcist. Ayan nakalagay dito. The iconic 360-degree head turn scene in The Exorcist where Regan McNeil's head rotates 360 degrees is not based on a real-life exorcism event. The movie is a work of fiction, though it was inspired by real-life case of a young boy in Washington, D.C. 'Di ba? Hindi totoo yung yun nangyari. Na lang yon sa movie na lang yon. Ito yung malaking pagkakamali kapag sinama mo ito sa kwento mo. Katulad ni Arturo Solon, kinuwento niya yan na umikot daw yung ulo niya. Fake siya. Hindi totoo yun. 'Di ba? Kasi imposibleng mangyari yan. Patay ka dapat dyan. Although na may sanib ka niyan, pero yung katawan mo kasi, katawan ng tao yun eh. Hindi kakayanin ng katawan mo yan dahil kung sinaniban ka at umikot yung ulo mo, bali yung mo dyan, yung leeg mo. Mare-reverse ba ng yan? Ng masamang espiritu yan? Hindi na. Naginip po ako nandun sa itaas. Nakita ko po yung si Jesucristo na tunay. Sabi niya sa akin, may gagamutin ka at may kalalabanin ka na malakas. Bago ka pumunta sa bahay na yan, manalangin ka muna sa ating tahanan. Isang araw daw siyang tulog ayon sa kanyang pamilya. Hindi raw siya noon mahawakan ng mga ito dahil sa init at malakuryente di umanong dumaloy sa kanyang katawan. Ito pag-isipan mo 10 beses bago mo gawin sa akin yan ha. Ito. Matapos yon, nag-umpisa na raw siyang makapanggamot. Pangalan mo! Laging cool ang istorya behind kung paano sila nagkakaroon ng power manggamot, di ba? Ako ay tinatawag nila baliw, nandun po tayo. Ay, baliw yan. Bakit pag nagpapagamot kayo yan, medyo may vision man yan, maniniwala kami yan. Kunyari lang, may pinapagaling, pero wala naman. Kahit sakit at masakit sa akin yun, pumupunta po ako ng simbahan at nakaluhod at pinihingi ko sila ng tawad. Nandito po ako sa aming tahanan at lerong humingi ng mga taong may karamdaman ngayon. Si Priscilla, 4 na buwan nang lumalaki ang tiyan. Kahit hindi naman buntis. Mayoma yata to daw nila ito sa doktor at sinabing baka merong pelvo-abdominal mass o bukol sa kanyang tiyan. Pero ang nanay ni Priscilla mas naniniwalang nakulam ang kanyang anak ng kanila pa mismong kamag-anak. Kaya lumapit sila kay Arturo. Pinapatingin ako sa doktor, baka kako ano ang sakit. Kaya ang tingin. Nanay naman, 'di ba? Meron ng findings yung doktor 'Di ba? Pero sige. Ang doktor dito ay meron doon bukol dito sa labas ko ng matris. Ako naman hindi naniniwala kung bukol. Gawa nang alam ko yan ay barang. Ako hindi naniniwala. Naniniwala ko yun ay barang. Di ba? Kahit doktor na yung nagsabi, no? Well, di ba? Kalayaan naman nila yan di ba? Ngayon, ang tanong, ipapagamot, tingnan natin kung magagamot. Handa ni Arturo ang mga gagamitin niya sa panggagamot. Inalis po karamdaman ni Priscilla ang Diyos sa pamagitan ng kapangyarihan sa ngalan ni Jesus at pagalingin mo. Amen.
So yan dami ng kalating tubig na baso, tapos ito papainom mo kasi ito. Ganito yung test na gusto kong gawin. Yung may subject kami na ganyan, may findings na talaga. Tapos papagamot sa albularyo. Pag ito ay nahuli ko, tanggal yan. Pag hindi ko nahuli, mararamdaman po ay may malamig lalabas sa katawan niya. Ibig sabihin, kasi ang kulam po ay malamig yan. Sunod niyang inilabas ang kanyang anting-anting at saka kinuha ang kaliwang paa ni Priscilla sa pagitan ng mga daliri sa paa nito. Inipit niyang medalyon at krus sa rosaryo. Sandali Masakit talaga yan. niya itong dinasalan at saka hinipan. Ito raw ang magsisilbi niyang tulay para makausap ang dimanoy ng barang kay Priscilla. Na gusto nila akong kumaling din. Naawa na rin sila. Naawa po sila, sabi, huwag ka umalis dyan. Kasi mayroong gagamot dito. Dito ka nagagaling. Gamitin mo kamay mo, tapon mo, lahat! Lahat, tapon mo. Tapon mo lahat. Puputulin kong kamay mo, isa. O, tapon mo lahat yan, ngayon din. Lahat, tapon mo. Huwag mo kung gano'n, tatanggal mo to, hindi. Tatanggalin mo na. Tatanggalin mo na to. Tatanggalin mo na. O sige, tanggalin mo. Sumasagot. So meaning, psychological nga, no? Hoy! Ito na po, gumaling na po. Matapos ang panggagamot, di umano, umayos ang pakiramdam ni Placebo. Placebo yun eh. Now, tingnan natin, obserbahan kung gagaling pa rin talaga siya. Priscilla. Nung dumating yung pasyente dito, ay malaki yung tiyan niya. Mukhang fluid kasi malambot siya eh. Sabi ko, ipa-work up na lamang. In late stages ng mga ovarian cancer, nagkakaroon din ng fluid, nagkakaroon ng ascites na tinatawag. Delikado talaga. Kailangan ma-work up yung pasyente. Binigyan ko sila ng referral papunta sa PGH para malaman kung ano yung nagiging dahilan ng paglaki ng tiyan niya. Isa rin daw sa magpapatotoo. Ano nangyari doon? Doon sa malaki niya, gumaling ba? Sana pinapakita nila kung pumunta doon, may fluid pa rin yung tiyan eh. So hindi gumaling. So yung nakausap niyang mangkukulam na yun na wala yun. Nagumaling mula sa mga kamay ni Arturo si Maricon na nakulam naman daw ng lalaking nagkagusto sa kanya. Pero maganda eh. Time po na hindi pa po ako nagagamot. Ang nangyari po sa akin noon, may bumubulong po sa akin. Hindi ko po Psychosis yun, men. Psychosis yun. maintindihan kung ano pong bulong Ano yun eh? Parang schizophrenia yun eh. Tamo ha? Voice sa head. Boses sa voices, head. Symptoms. Auditory hallucinations, possible cause. Schizophrenia o psychosis. Psychosis yun. Hindi naman talaga siya physical na sakit. 'Di ba? Paano nalaman ni Arturo Solon na may nagkagusto? Yun, yung parang galit po. Parang matatahimik na po ako, tatanong po ako saglit, may bumulong ba? Ganun po. Sabi niya, wala naman. Tapos matatahimik na po ako nun. Pagkatahimik ko po, hindi ko na po alam ang nangyari. Malaki ba gusto mo ito? Malaki ba gusto mo ito? Ang nasa Ngayon ko lang naiintindihan na dahil lang sa pain ito. Hindi ito dahil may sumanib. video po, nung napanood ko po, JR po yung pangalan niya, taga 13. Hindi ko po alam kung saan ko po siya nakita pero hindi ko po siya talaga kilala. May nagkwento po sa akin kaibigan ko noon, nasungitan ko daw po yun. Hindi ko na po maalala na nagsusungit po ako. Dahil naapektuhan na raw ang kanyang pag-aaral, si Maricon lumapit kay Arturo. Sabi po, magpahinga po muna ako, magpagaling. Nung time na nagamot na po ako ni Kuya, wala na po ako nararamdaman yun. Pero ang corny nun, yung nabusted mo, siguro kaidaran mo rin yun. Tapos magpapakulam, no? Pinalay na! Pag binalik ka, gagawin ko sa'yo, papatayin kita! Pag binalikan mo to, papatayin kita! Matapos ang panggagamot, hindi na raw siya binulabog ng di umano'y masasamang espiritu.
wait. Akala ko ano yun, kinulam siya tapos masamang espiritu. Itapon mo lahat. Ngayon na. Gamitin mo kamay. Itapon mo lahat. Anilin. Bilisan mo. Ang nilagay mo sa batang to. Yun nga lang, dahil sa ganitong panggagamot, marami na rin daw nakabangga si Arturo. Katulad na lang ni Pearly, galit na galit daw nung pinanghinalaan at pagbintangan siyang mangkukulam. Yun ang masama naman. Diyan tayo mayayari. Dahil nasira raw ang reputasyon ni Pearly sa mga paratang sa kanya ni Arturo, ipinabarangay niya ito. Nagulat ako. Tsaka nasaktan ako syempre dahil hindi naman ako ganun eh. Hindi ko magagawa yan. Doon talaga ako Hindi, malalaman yan ganito. Yung kinulam mo, 'di ba? Iho-hold ka ng barangay. Ito yung naiisip kong control eh, 'di ba? Dahil 'di ba, yung mangkukulam pinapasanib nila. Tama? Pinapasanib nila yan eh. I-hold nila ng barangay yan, lagyan nila ng CCTV, tapos gamutin sana yung kinukulam na pasasanibin. Pag ito'y nawala ng malay, confirm na talagang kinulam niya. Pero kung halimbawa, sumasanib na, yung katulad na nangyari kay Maestro Ozzy na sinasaniban daw siya ni Commander Leon. Kaya hindi talaga ako pumayag hanggat hindi ko siya nakakaharap. Sa araw na ito, nagharap sa barangay sina Pearly at Arturo. Kinausap ko po si Mr. Sulo na kung pwede mag-usap sila dahil para po sa akin mali yung ibinibidyo dahil nasisira po yung pagkatao ng isang tao. Payag naman si Mr. Sulo na makipagharap kaya po pinagharap po sila. Gusto raw ni Pearly na linisin ang kanyang pangalan, lalo't apektado pati ang kanyang mga anak. Kakatahimik sa lahat ay ako na lang pong humingi ng paumanhin para wala pong masagasaan at wala pong... So, babawiin mo yon? Paano kung talagang kinulam niya, di ba? Kung babawiin mo yon, parang inaamin mo na peke yung ginawa mo. Nagagalit, tama na rin yung bilang aral ko na rin to. Ako po ay nangako naman sa kanila na ako ay bibidyo ng magpaggamot ako at hindi ko na lang kukunin yung pangalan nila. Hindi. Dapat. Hindi yung ilalagay mo sa social media. Ito naman si ate. So parang tinatanggap mo rin na mangkukulam ka nga. Video mo para makita ng buong tao. Kasi kung talagang totoo at tunay ang manggagamot ka, kahit nasaan ka pang lugar, pupunta ang mga tao sa'yo. Lalapit at lalapit ang tao sa iyo. Meron mga ibang religion na online. Pwede kang sumamba online, pwede kang mag-donate online. Nag-adapt siya dahil may patuloy na pangangailangan para sa kanya, tapos para maging mas accessible, naaabot ng mas nakararami, nagkakaroon ng ibang platform. Siguro, iba yung pag-iingat lang na gusto nating subukan lahat, pero hindi natin masasabi. Yung iba baka good intention, pero yung iba baka talagang hindi. Tanggap ng simbahan yung mga expressions ng Satanas, yung mga kulam, bara. Ang taong gumagamit ng pangalan ng Panginoon at nakahagawa ng... Biblical naman kasi talaga witchcraft. Biblical naman talaga yan. Ang problema kasi, kahit pa sabi mong biblical yan, meron talagang peke niyan. Diba? Kahit ako, tatanungin nyo, kung totoo ang ayon sa Bible, oo. Pero yung bang nakikita natin na yan, totoo bang kulam yan? Yun ang kailangan natin malaman eh. Diba? Hindi naman natin sinasabi na hindi totoong may kulam. Biblical nga eh. Diba? Kasi ako, believer din naman ako na nakasulat sa Bible. Pero ang tanong kasi dito, totoo ba talaga nakukulam yan? Yung napapanood natin. Mabuti. Wala naman sigurong masama. Kaya lang, ang warning ng simbahan, ang dyablo ay pwedeng mag-appear na siya'y mabuti, siya'y correct, siya'y tumutulong sa tao. At kung hindi siya recognized by the church, na lalo sa pag-aalis ng tawag doon deliverance ng mga dagok ng dyablo, maging maingat tayo. Nasa internet age na tayo, pero marami pa rin ang naniniwala sa kulam na sumasabay pa ngayon sa gadgets at teknolohiya. Tatanggalin mo na! O sige, tanggalin mo. Ito, gusto ko malaman ano nangyari dito kay ate. Sabi niya gagaling eh. Kung hindi gumaling to, peke yan. Diba? Sinabi niya gagaling eh. Pag nahuli niya eh. Sa mga bagay na hindi maipaliwanag, may mga kumakapit sa kanilang paniniwala. Pero pagdating sa ating kalusugan, maigi pa rin kumonsulta sa mga dalubhasa. Kita! Mama!
So, yun lang ang ating pag-uusapan ngayong gabi. Magandang gabi sa inyo lahat. Bye-bye.